Hindi lahat ng mga bayani ay matatagpuan natin sa mga aklat o nakaukit sa bato na aalalahanin natin paglipas ng panahon. Mapapalad ang mga naiitala sa kasaysayan, subalit mas mapalad ang hindi nag-aalala sa katanyagan, sa halip ay nagsisikap sa pagiging pinakamahusay na maaari siyang maging. Halika't magbalik tanaw tayo sa kwento ng taong minsan ang nagpakita na matinding pag-ibig sa bayan. Naghangad makapaglingkod sa murang edad, hindi nag-isip ng mga papuri, hinarap ang pinakamapapanganib na laban, nagawang sumulong at magpatuloy kahit pa ang ibig sabihin ng tagumpay ay pag-aalay ng sariling buhay. Dahil hanggang may pagmamahal sa bayan, buhay niya ay paulit-ulit din niyang ibibigay. Ang kwento ng mga pakikipagsapalaran, katapangan at kabayanihan ni Private First Class Ian O. Pakit, ang pinakabatang musang. Sa akin ang medalya ng kabayanihan. Pero kung bago ka pa lang sa ating channel, pakipindot na din po ng like, subscribe at bell notification button para palagi kang updated kapag may mga bago tayong kwentong kagaya nito. Noong ika-16 ng Marso taong 1992 ay isinilang sa Pagadian City, Zamboanga del Sur ang isang Ian Pakit. Siya ay isa lamang sa 4 na anak ni Ginoo at Ginang Eduardo Pakit. Sa murang edad ay nag-aalab na sa kanyang pagkatao ang pagnanasang makatulong sa pamilya at lalo na ang makapaglingkod sa kanyang bayan. Minsan na niyang ninais maging isang kawal ng Pilipinas upang sa pamamagitan ng pagtatanggol sa bayan ay makapaglingkod siya sa ganong paraan. Subalit ang pinakanaging malaking hadlang sa kanyang mga pangarap na ito ay ang kanya mismong pamilya at mga kamag-anak, sapagkat di maiaalis sa kanila ang isipin at paniniwala na ang kapalaran ng mga sundalo ay namamatay ng maaga. Ngunit sa kabila ng kawalan ng suporta sa kanyang pamilya ay itinuloy pa rin ni Ian Pakit ang kanyang pagnanasang makapasok sa hukbong sandatahang lakas ng Pilipinas, dahil iyon ang nagpapasaya sa kanya na nagbibigay ng kakaibang pakiramdam. Sa edad niyang 18 anyos noong taong 2010 ay tuluyan na nga siyang napasama bilang enlisted personnel ng Philippine Army. Si Ian Pakit ay nagkaroon ng ranggong Private First Class. Nagpatuloy pa siya sa matinding pagsasanay hanggang sa lumipas pa ang ilang buwan ay napasama na si Ian sa 3rd Scout Ranger Company ng 1st Scout Ranger Regiment. Bilang Scout Ranger ay sila palagi ang nangunguna sa pagtugis sa mga rebelde at iba pang mga kalaban ng estado sa makakapal na bahagi ng kagubatan at mga kabundukan. Ang musang na si Ian Pakit ay nagpakabihasa palalo sa pagiging jungle fighter, lalo pat na sa Mindanao sila, lugar kung saan nagkakaroon ng matitinding mga bakbakan. Siya ay nagsisilbi bilang automatic rifleman sa kanilang grupo. Siya yung nagbibigay o nagko-cover fire sa kanyang mga kasamahan kapag sumasalakay o nagpapalipat-lipat ng pwesto ang mga ito. Ganon din kapag nasa rescue mission sila, si Private First Class Ian Pakit ang siyang palaging nasa frontline na nagsisilbing depensa ng kanilang unit. Ika-12 ng Agosto taong 2013, sa pamumuno ni Normiswari ay idineklara ng grupong MNLF ang kanilang kasarinlan sa Talipaw sa Sulu. Naniniwala ang grupo nilang na pagtagumpayan na nila ang kanilang pakikibaka sa loob ng mahabang panahon. Ayos na sana yung ganun kung wala ng karahasan pang kasama. Ngunit nung ika-9 ng Setyembre, wala pang isang buwan pagkatapos ng deklarasyon ng kalayaan, ay sinakop ng isa sa kanilang mga paksyon na pinamumunuan ni na Ustads Javier Malik at Caid Caibon ang kabiseran ng Zamboanga City. Doon ay tinangka nilang sakupin ang buong bayan at pinasok ang City Hall at inalis ang bandila ng Pilipinas upang palitan ng kanilang sariling bansa na tinawag na Bangsamoro Republic. Ito yung nabansagang Zamboanga Siege. At gaya nga ng inaasahan, ang tropa ng 1st Scout Ranger Regiment kabilang na ang unit ni Private First Class Ian Pakit ang siyang inaasahan ng gobyerno na lulupig sa mga nagre-rebelyon. Sila ang kauna-unahang idineploy na tropa ng militar sa lugar. Ang lawak na naging labanan sa pagitan ng mga rebeldeng MNLF at tropa ng militar ay sumakop sa ilang mga barangay
at sa barangay Santa Barbara napapwesto ang unit ni Ian Pakit. Dahil sa naunang nakarating ang mga rebelde sa lugar, ay nakapaghanda na kagad sila sa inaasahang pagdating din ng tropa ng gobyerno. Nagkaroon sila ng advantage position. Bukod pa dito ay daan-daan pang mga sibilyan ang nabihag nila at ginawang human shield para hindi sila ratratin ng todo ng mga sundalo. Nahirapan ng grupo ni na Private First Class Ian Pakit sapagkat piling-pili lang ang kanilang mga target. Sa paglipas ng mga araw ay nagpatuloy ang walang humpay na bakbakang iyon sa kabisera ng Zamboanga City na kung saan inaasahan namang mauubusan ng ammunitions o hihina na ang puwersa ng mga kalaban na kung hindi mamamatay ay masusugatan at mawawala ng kakayahang lumaban pa. Isa si Private First Class Ian Pakit ang sumuong sa pinakamapapanganib na lugar na kanyang napupwestuhan para lang makatira ng maganda at muling mabawi ang bayang pilit inaangkin ng mga rebeldeng MNLF. Ika-13 ng Setyembre, sa patuloy na labanan ay nagkaroon pa rin ng matitinding bakbakan sa paligid ng City Hall. Sa mga sandaling iyon ay walang takot pa rin nakikipaglaban si Ian Pakit, pero sa kasamaang palad ay tinamaan siya ng sharp nail sa mukha. Sugatan siyang kinuha sa killing zone na kaagad namang nadala sa ospital upang malunasan. Habang siya ay nasa ospital, ay tinawagan siya ng kanyang nakatatandang kapatid na babae at nagsusumamo itong wag nang bumalik sa labanan sapagkat ang bakbakang iyon sa Zamboanga City ay kinocover na ng mga lokal at international na media na napapanood o nasusubaybayan ng lahat sa buong kapuluan. Sobrang nag-alala sila sa kanilang kapatid dahil nga sa simula pa lang ay tutol na silang magsundalo si Ian Pakit. Kaya't nang malaman nilang sugatan at nasa ospital ito, ay nagmamakaawa silang manatili na lang doon sa ospital at nakapagwika pa ang kanyang ate ng Ian, utang na loob, ayaw kong maglibing sayo. Na ang tinutukoy ay ang kanilang paniniwalang ang mga sundalo nga ay maikli lang ang buhay. Subalit hindi sapat ang mga salitang iyon para makumbinsin nila si Ian sapagkat siya mismo ang nagwika bilang tugon sa kanyang kapatid ng mahal ko ang trabahong ito higit kanino paman. Napakasakit marinig noon sa panig ng kanyang pamilya, subalit napakasarap naman para sa mga anak ng bayan na nangangailangan ng matapang na tagapagtanggol na kagaya ni Private First Class Ian Pakit. Ganong katindi ang pagnanasa niya na ipagtanggol at tuluyan ng mapalaya ang kanyang bayan sa kamay ng mga nagnanais bumihag dito. Dahil sila man, ang kanilang bayang tinubuan ay bahagi pa rin ng Zamboanga Peninsula na bahagi pa rin ng bayang kinukubkob ng mga kalaban. Sa pagkarinig ng kanyang ate at mga kapamilya sa kanyang winika, ay wala na silang nagawa pa kundi ang ipagdasal na lang ang kaligtasan ng kanilang nakababatang kapatid. At sila ay nag-alala ng sobra-sobra sa kanilang kapatid hanggang hindi natatapos ang krisis. Di pa man tuluyang nakaka-recover sa pinsalang natamo, ay kaagad nag-request si Private First Class Ian Pakit sa kanyang commanding officer na muli siyang ibalik sa barangay Santa Barbara na iyon ang itinuturing na ground zero ng bakbakan kung saan doon din niya nakuha ang kanyang naunang sugat. Sa kanyang muling paghanay sa 3rd Scout Ranger Company ay muling nagpakita ng kagitingan si Private First Class Ian Pakit para sa kalayaan ng Zamboanga City. Sa pagkakataong ito ay lalo pang tumindi ng tumindi ang mga bakbakan dahil nga sa sila ang nasa front line. Ika-24 ng Setyembre at noon ay ika-11 araw na ni Ian Pakit mula nang makalabas sa ospital at muling bumalik sa laban ay nagpapatuloy pa rin ang walang humpay na bakbakan. Sa pagkakataong ito ay hindi na sila pinabura ng pagkakataon sapagkat sa kanilang pagabante ay napindown ang grupo ni na Private First Class Ian Pakit sa isang bahagi ng lugar na kanilang napwestuhan. Dahil dito ay sa kanila nag-focus ang napakalaking volume of fire ng mga kalaban. Kinailangan nilang makaalis kaagad sa killing zone na iyon sa lalong madaling panahon, subalit hindi sila makagalaw sa kanilalagyan dahil sa umuulan na nga ng bala sa lahat ng direksyon. Inabutan na sila ng tanghalian sa ganung kalagayan kung saan wala na silang magagawa pa kundi ang magkubli na lang sapagkat higit 100 na ang mga kalaban na nakalock-in sa kanilang posisyon. At noong mga sandaling iyon ay naiisip na ng batang si Private First Class Ian Pakit na mauubos silang lahat doon o kundi naman ay magkakaroon sila ng napakalaking casualties
kung hindi sila makakalipat ng pwesto. Bilang isang musang na gunner, ay handang isakripisyo ni Ian ang kanyang sarili para sa mga kasama. Gumapang siya sa mas mataas na bahagi ng kanilang kinalalagyan upang doon ay makapag-provide ng cover fire. Subalit kapalit noon ay may-expose din siya ng tuluyan sa mga kalaban. Pero mas nanaig pa rin sa batang si Pakit ang tawag ng tungkulin. Hindi siya nag-atubiling ilantad ang sarili at makipagsabayan alang-alang sa mga kasamahang naiipit sa kill zone. At naganap na nga ang laban ng kanyang buhay. Nakuha niya ang atensyon ng mga kalaban dahilan para sa kanya ibaling ang pag-atake ng mga ito. Subalit sa kabilang banda ay nakaalis nga ang napindaw ng mga kasamahan at muling nakapag-penetrate ng maganda para sa isang napakalaking counter-attack. Nagresulta ang hakbang na yun ni Private First Class Ian Pakit ng pagkakapatay sa 15 mga kalaban, pagkakahuli sa 41 pa na nagtatangkang tumakas at pagkakaligtas sa halos 100 nabihag na ginagawang human shield. At higit sa lahat, nagresulta ang operasyon na yun sa pagkakabawi sa Santa Barbara na minsan nang naging stronghold ng mga rebeldeng MNLF. Subalit ang katumbas ng tagumpay na yun ay ang sakripisyo ng magiting na batang sundalo. Tinamaan siya ng bala sa leeg at nadala pa sa ospital kung saan doon ay sobra-sobra siyang naghirap ng ilang araw at sa dulo ay binawian na rin ng buhay. At nangyari na nga ang matagal ng kinatatakutan ng kanyang pamilya dahil talagang napakaikli ng buhay sa isang sundalo para sa kanila. Nang makarating sa kanila ang balita, ay dagli ang sumugod sa ospital ang kanyang ate para lang masaksihan ang pinakamasakit na sandali ng kanyang buhay. Habang tumatangis ay nakapagwika na lang siya nang napakabata pa niya para mamatay dahil napakarami pa naming mga pangarap sa kanya. Ipinagmamalaki namin siya 10 ng aming mga kabarangay. Ito ay sa kabila ng pagsisikap namin na pigilan siyang pumasok sa military. Pero ipinilit pa rin talaga niya ang gusto niya dahil dun siya masaya dahil gusto niyang maglingkod sa bayan. Samantalang hindi naman nasayang ang sakripisyong iyon ng batang si Ian Pakit sapagkat nagtagumpay naman sa pangkalahatan ang hukbong sandatahan na kanyang kinabibilangan. Kinilala ng pamunuan ang kanyang dedikasyon at kagitingan nang ipagkaloob sa kanya ang pinakamataas na parangal na maaaring ibigay para sa isang kawal ng Pilipinas, ang medalya ng kabayanihan na tinanggap sa pamamagitan ng kanyang tatay. Sabay nagwikang, hindi na uwi sa wala ang pagkamatay niya sapagkat inialay niya ito para sa iba. Ngayong nasa langit ka na, ang iyong mga alaala ay mananatiling nasa amin ng mga kapamilya mo. Ipinagmamalaki kong nakapagligtas siya ng napakaraming buhay. At pagkatapos nun ay tuluyan na ngang umagos ang luha ng isang ulirang ama. Si Private First Class Ian Pakit ay pumanaw sa edad na 21 anyos lamang. 3 taon lang siyang tumagal sa serbisyo bilang kasapi ng hukbong sandatahang lakas ng Pilipinas. Siya rin ang naitalang pinakabatang recipient ng Medal for Valor Award. Hindi lahat ng mga bayani ay matatagpuan natin sa mga aklat o nakaukit sa bato na aalalahanin natin paglipas ng panahon. Mapapalad ang mga naiitala sa kasaysayan, subalit mas mapapalad yung mga hindi nag-aalala sa katanyagan sa halip ay nagsisikap na maging pinakamahusay na maaari siyang maging. Gusto ko ang ginagawa ko higit kanino paman. Ikaw kaibigan, masaya ka bang ginagampanan ng iyong tungkulin dahil iyon ang sinisigaw ng iyong puso? O ginagawa mo lang ito kapalit na mga pabor mula sa mga amo mo? Maraming salamat sa iyong pakikinig kaibigan. Hanggang sa muli, paalam!